Magandang araw po sa inyong lahat. Maganda itong pag-uusapan natin ngayong araw. Dahil pag-uusapan natin ay galit. Kakabahan, di ba? So may tanong muna ako sa inyong lahat. Nagalit na ba kayo sa isang kaibigan? O isang katrabaho? O isang kasama sa bahay, isang kapamilya natin? Na gusto mo siyang pagsabihan? Ano? Lahat kayo tumatawa. Kasi sa lahat ng mga damdamin, ang pinakamahirap, lalo-lalo na sa ating mga Pinoy, ay ang galit. At kadalasan sinasabi kasi natin na kapag nagagalit kasi tayo, sabi natin kasalanan ka agad. Ang damdamin ay hindi kasalanan, hindi pa. Depende kung anong gagawin mo. Maaari mong bugbugin, yun yung kasalanan, yung pambubugbog. Pero maaari mong sundin yung sinabi ni Jesus na pwede mo siyang pagsabihan. Pwede mo siyang kausapin. O tinatawag natin sa Ingles, pagbibigay ng maganda o constructive feedback. At kadalasan, ang taong nakakasakit sa atin ay ang taong malalapit sa ating puso. Di ba? Kasi, kung hindi naman natin siya kaibigan at malayo, parang keber, sabi nila. Pero kapag mahal natin, mas lalo tayong nasasaktan. Mas malalim ang sugat ng mga taong malalapit sa ating puso at sa ating buhay. Ngunit kasama sa ating pagmamalasakit ay ang responsibilidad na kailangan din natin silang baguhin, lalo-lalo na ang mga pag-uugali na hindi maganda. Kasi responsable tayo sa isa't isa. Ang pagbabago ay hindi kailanman nangyayari sa ganang ating lamang. On our own. Nagbabago tayo kasi meron tayong mga tao na kapaligid sa atin. Kaya ang magandang tanong ngayong araw ay ganito. Paano ba natin sila mapagsasabihan? Di ba? Paano mo kakausapin? So, susundan natin ang Ebanghelyo ngayong araw. Unang-una, sabi ni Jesus, maghanap ka ng magandang pagkakataon. Magandang pagkakataon. Maghanap tayo ng oras na makakausap mo siya ng masinsinan para hindi siya mapahiya. Sabi ni Jesus sa pagbasa, when you can be alone together. Often it is good to give feedback immediately so that the incident is fresh. Kasi baka sabihin, kailan ko ba ginawa yun? Pag sariwa pa, mas madaling maalala. Pero hindi kailanman na, ngayon na. Baka mas pagkatapos siguro ng party, pagkatapos ng ensayo, pagkatapos ng kung ano-ano pa, baka pwede doon. At pag-usapan lamang ang ginawa at hindi isang listahan ng mga pagkakamali. Kasi yun ang kadalasan ginagawa natin, listahan. Alam mo, nung ganito, 1, 2, 3, 4, 5. Kaya yung binibigay mo ng feedback, nabibigla. Pag-usapan lamang yung insidente. Pangalawa, ilarawan ang ginawa. Describe the action at hindi husgahan ang tao. Give an objective description of the event and focus on the behavior, sa pag-uugali, hindi sa tao. Kaya meron magandang formula na pwede nating pag-aralan. Ang formula ay ganito, simple lang. Nung ginawa mo ito, nasaktan ako o naramdaman ko to. When you did this, I was hurt. O nung sinabi mo ito, nasaktan ako, kaya ako ay nagalit. Kailangan nating iwasan ang paghuhusgang, insensitive ka kasi. O kaya yung sinasabi nilang generalization, lagi mo kasi itong ginagawa. Parang wala nang pagkakataon na bumait siya, di ba? Kasi lagi. Sa halip, magbigay ng halimbawa at ilarawan lang to.
By doing this, you give the person the time to discuss the behavior with you. Pwede niyang sabihin kung bakit. Kadalasan, lahat tayo ay may dahilan kung bakit nasasabi natin ang mga bagay-bagay na nakakasakit sa iba. Meron tayong palaging pinanggagalingan, kaya kailangan din natin makinig doon sa tao. Pangatlo, concentrate on the behavior that can be changed or modified. Pagtuunan ng pansin ang mga maaaring baguhin. Yung sa tingin mo na hindi na pwedeng baguhin, wag mo nang isama. Halimbawa, ano kasi, kailan mo maging bata? Kung 75 years old, di na pwede, di ba? O kaya, pwede mong sabihin na, baka kailangan mong mag-counseling. O kaya, baka kailangan mong magpagamot sa ibang bansa. Kung mahirap yung tao, di ba? Ibig sabihin, tingnan mo lang kung anong pwede niyang gawin. Kasi ang punto ay ganito. We are always responsible for each other. May pananagutan tayo sa pagbabago o pagpapakabanal o pagpapakabuting tao ng ating kapwa. Kung tayo man ay makipag-usap sa ating kapatiran, ito ay sa kadahilanang nais nating mabigyang lunas ang ating mga hidwaan. Sa halip na patunayan kung sino ang tama o mali. Yun ang motibasyon. Hindi para ipakita na mas tama ako at mali ka, kundi dahil para tayo ay magkaunawaan. Dahil sinasabi nga sa pangalawang pagbasa, ang dahilan sa ating pagbibigay payo ay dulot ng ating pagmamahal. Pagmamahal na hindi lamang pagmamahal sa ating kapwa, kundi dahil ito rin ang pagmamahal na ipinikita ng ating Panginoong Jesus. Paano nakikita yan? Di ba ang dami nating kasalanan? At dahil ako'y pari, pwede kong sabihin, lahat ng kasalanan ay pinapatawad. Kaya tayo din ay magpatawad.